pupuruhan talaga si Inday Sara. Kung natatandaan ninyo ang vlog ko about this, July, yung text message sa akin ng tao na kakilala natin sa Kongreso. Bakit galing sa Congress yung men's message about na si Remulla ay gagawin nilang ombudsman? Kasi nga, napag-uusapan ni Lani Tambaluslos. Dahil nga si Tambaluslos ay fraternity brother ni Boying Remulla o ni Bonjing. Alam nyo na kung ano ang connect. Although, sinabi na nga natin sa inyo yan dahil ang trabaho ni Remulla, protection yan si Remulla ay tatargeted not only actually Sara, ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte. Yun yung mission niya. Target the Dutertes and their allies. On the other hand, ang gagawin ni Remulla sa kanyang amo ay save the assets of this bangag like Romualdez ngayon na nasasangkot dito sa flood control na trilyon ang pinag-uusapan dito. At sabi nga natin, papunta na tayo sa Malacanang, sa Aguado, ngayon ay pinigilan nila. Walang expose dito si Maharlika na hindi nagkatotoo. Yung mga nangyayari dito sa vlog natin at nangyayari sa Pilipinas na mga pagpapalit nitong mga posisyon na ito o pag-appoint ay si Lisa Tanas Marcos lahat ang may kagagawan yan. Kasi nga, di ba? Ulitin natin, kababanggit niya lang ngayon. Ito parinig ko lang, yung mga hindi pa nakarinig. Parinig lang natin sa inyo yung binanggit, yung statement ni Remulla. Talagang unang-unang minuto ng hininga niya bilang isang ombudsman, mga palangga, ay si Sara talaga ang target. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang report na yan. At bubuklatin natin, pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kaso yun bago tayo tuloy. Okay, nakasama? Hahalongkatin ang confidential fund o kung ano man ang pwede nilang makita sa confidential fund at sa budget ng Office of the Vice President and sa Education na kung saan si Inday ay namuno. Nagkamali ba ang ating puting ahas nung in-inform natin kayo noong July? Hindi. Kasi ito talaga yung trabaho ni Remulla para hindi na makatakbo si Sara Duterte. Kaya target Sara. Okay? Ang gagawin nila, mga palangga, mamadaliin nila na halongkatin, tignan mo, unang salbo pa lang ng kanyang panunungkulan o pag-appoint sa kanya. Ano? Hahalongkatin lahat ng pwedeng halongkatin. Ang punto naman natin dito, good luck kung may mahalongkat siya. Walang problema yon. Okay, nahalongkatin niya dahil trabaho yan ng ombudsman. Ang eksena nila ngayon, hahalongkatin, kung wala silang makita, tatamnan nila ng tanim kaso, fabricated crime, fabricated cases, laban kay Inday Sara, katulad ng ginawa nila sa akin at kay Harry. Ako, ordinaryong tao, ordinaryong citizen, nag-expose lamang ng kadyutahan kapag nanakaw, kasmaglingan, kidnapping ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas. Pero anong ginawa? Diba? Sa tulong ni Lisa Tanas, nandyan nagsanipweta si Taberna, si Zaldico, yung designer na nag-file ng kaso laban sa akin dyan sa Pilipinas gamit ang fabricated address na inutos ni Lisa Tanas para hindi makatapak ng Pilipinas sa Maharlika. Or actually, nalaman ko yan. Hindi nila yan sinabi publicly. Ayun kay Taberna, yes, sinabi niya. Pero yung ibang mga kaso, katulad ni Saldi, kung hindi yan sinabi, na para pagdating ko sa Pilipinas, aarestuhin ako, ikukulong ako, torturein ako, o kung ano man, or patayin nila ako. Maharlika lang to, ordinaryong tao katulad mo. Eh paano pa si Inday Sara? Kahit saan ka umikot ngayon, sa buong bansa, sa buong mundo, kung sino ang pinakamalakas na pambato para sa presidente ay si Vice President Sara Duterte. Wala nang iba. At kahit mag-eleksyon tayo ngayon, wala nang iba. Yan ang mission ni Boying Remulla.